Yan mga bossing ko, meron tayong Honda Civic FD. Malakas magbawas ng coolant or tubig sa kanyang radiator kaya siya nag-overheat pero walang nakikitang tagas. So saan kaya napupunta yung tubig nito mga boss? At napansin ko nga pag bukas ko ng radiator cap, medyo may langis yung kanyang radiator cap. Tingnan natin dito sa transmission. Ayun, nagkulay gatas mga boss yung kanyang ETF sa kanyang transmission. So hindi na bago ito sa mga nagawa natin, no? Alam na kagad natin kung ano nagiging problema sa mga ganitong sitwasyon. Ito yung mga boss, pagka nagkaganito yung transmission nyo or yung coolant nyo mabilis magbawas tapos wala kayo nakikitang tagas, so dyan po napupunta sa transmission. Ibig sabihin yan mga boss, may problema yung inyong transmission oil cooler. So ayan mga bossing, ang radiator hindi grabing maraming langis, konting-konti lang, pero ang maraming pumapasok doon sa transmission sa ETF yung coolant nya. Ayan mga boss, papalitan natin to ng transmission cooler. Diyan banda sa side lang yan mga bossing, sa kanyang transmission ang oil cooler. Scramble. Grabe tubig, no? Iligtas mo nga, Cham. Yan. Yan ang salarin. Kung bakit naghalo yung... Wala na yan, hindi na iligtas yan, matik na yan. Matik na yan. Okay. Labog na yan. I-plasting natin na mabuti ito, Cham. Nakita nyo yung hinawak-hawakan ni Kalyabing Chammer mga boss. Yun yung transmission oil cooler. Ayan dyan sa gilid nakalagay. Ayan dito, ipa-flashing na natin ng mabuti ito mga boss para maubos yung coolant na humalo sa ating ETF. Ayan, inumpisahan na ni Kalyabing Chammer na mag-flashing. Kung makikita nyo mga boss, ayan, kulay puti yung ETF nya, no? Kailangan maibalik natin sa pula na kulay bago natin i-final ng ETF na ilalagay. So ang ipa-flashing natin dito yung mga regular na ETF lang, pero ang ipa-final natin dyan yung Honda na ETF ang ilalagay natin. Bye-bye! Ito yung na-drain natin, no? Ganyan ang kulay mga boss pagka may halong coolant or tubig yung inyong ETF. Ay, nagpa-flash na tayo. Medyo pumula na ng konti pero hindi pa yan ang tamang kulay ng ating ETF, kaya flashing pa rin. Ito na yung ay papalit natin na oil cooler, no, sa ating Honda Civic. Yung problema yung transmission cooler. Transmission cooler, Yan. Ito ay ETF, dito tubig. Kaya pag nabutas ang loob, gahalo. Oo, Ito yung nagpapalamig ng langis ng transmission. Pwede na sa pang flashing. Yan, malayo na yung kulay, so hindi pa rin natin titigilan ng flashing yan mga boss. Ayan, ganyan karaming ETF na uubos natin. Isa pang flash para sigurado tayong bumalik talaga yung dating kulay kahit nakita natin na kulay pula na siya, no? At itong transmission niya ay katatapos lang nito i-rebuild mga boss. Kasunod naman nung pag-rebuild, ayan, nasira naman yung oil cooler. Buti na lang, tinitesting naman namin ngayon habang nagpa-plus, kinakambyo namin, wala naman siyang ship shock. Kaya safe pa rin tong transmission ni sir, no? Buti bago mga clutch nito, kung mga luma to, pagka ganito kasi nangyayari na nahaluan ng tubig or coolant yung ETF, sigurado yung mga clutch lining nito tuklap-tuklap. Buti na lang bago mga boss. Pati radiator niyan pina-flush muna natin bago naman natin kukulant mga bossing, para maalis din yung mga langis na humalo din dyan sa radiator. Kaya lilinisin din natin mabuti yan. Tubig muna yung pinapam-flush natin, tinanggal muna natin yung thermostat para yung daloy talaga ng pam-flush natin ay dire-diretso. Ayan mga bossing. At i-road test natin pagka natapos natin i-flashing itong dalawa na ETF at saka radiator. Ating i-flashing. So ilalagay natin na ETF dyan, Honda. Yung pang final natin.
Ayos, wala naman shift shock. Kahit napasukan ng tubig. Kare-rebuild lang pala nitong transmission nila mga boss. Kaso na sira yung oil cooler. Ayan. Pinlashing natin ng husto. Sayang kasi pagka masira ulit at kagagawa lang pala nitong transmission na to. Ayan, pagkatapos mag-flashing, mga boss, kulat na tayo. Tapos ito yung pang-final natin, Honda na ETF. Kulan, saka Honda na ETF. Marami-rami tayong naubos sa ETF na flashing tayo ng flashing hanggat hindi bumalik sa dating kulay yung kanyang ETF. Hindi natin tinigilan, no, mga bossing, kasi kare-rebuild lang ng kanyang transmission, kaya nilinis natin mabuti. Kulant na kulant. Dahil sigurado tayong malinaw na yung ating ETF pagkatapos natin mag-flash, ayan, nilalagay na natin yung pang Honda na ETF mga boss. Ito na yung pang final natin na ETF para dito sa Honda na naghalo yung coolant sa kanyang transmission. Ayan, road test na kasunod nito mga boss. Pagkatapos nating i-bleeding yung coolant, pagkatapos nating makuha yung tamang sukat nitong sa transmission ETF nitong ating Honda. Diyan mo lang 3 ban, paandarin ko muna. Susukatin natin nakaandar. Yan, final na tayo sa ating ETF mga boss. Tapos coolant. Yung pang final natin na ETF ay Honda ginamit natin. Alright. Pamunas ba? Hindi, ayan. Pamunas. Pulang pula na. Pulang pula na. Tama na. Okay na. Ayos. Bleeding na lang ng kulang. Tapos road test tayo. Yon mga boss ko, ano na tayo, road test na tayo sa ating Honda FD. Ayan, buti na lang naagapan pa, no, at hindi nagkaroon na shift shock, kaldag, kasi sa mga ganitong mga transmission na napapasukan ng tubig mga boss, nasisira yung clutch lining at saka pagka kinakalawang yung pinaka clutch hub nito, ayan, magkakaroon na ng delay shifting, kaldag or shift shock. Ayan, buti na lang ito nakuha pa natin sa flashing. Medyo pag nagpa-flash lang talaga kayo ng ganito, pagka hindi nyo i-overhaul, flashing lang, medyo maraming ETF ang inyong uubos mga boss. Ayan, nag-road test na tayo. Goods na siya mga bossing, ayos na. Inabot na tayo ng gabi rito sa ating Honda Civic. Ayun, pagka may ganito rin kayo na Honda FD na nagkukulay gatas yung inyong ETF or transmission oils, ayan, tulad ng nangyari dito, alam nyo na kung anong papalitan nyo mga boss. At sana nakapagbigay tayo ng konting idea kung anong nasisira sa mga ganito naghahalo yung transmission oil at coolant, right?
Alright, okay na to.